sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Chinese Coast Guard at Pilipinas sa isang bagong insidente. Nasugatan ng mga Chinese Maritime Forces na armado umano ng mga kutsilyo at machete ang 8 sundalo ng Philippine Navy na magdadala sana ng mga supply sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Isa ang malubha at tinangkang agawin ang kanilang mga baril sa isang marahas na engkwentro sa tubig na nakapalibot sa Ayungin Shoal. Ano nga ba ang nangyari? Yan ang ating alamin sa ating episode ngayon. Kaya kung bago ka pa lang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimotang i-like, at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Ang mga sundalong Pilipino, ay bahagi ng isang grupong naghahatid ng mga kinakailangang supply, para sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre, nang banggain ang kanilang rigid hull inflatable boat ng isang mas malaking barko ng China. Kinumpirma ng militar ang insidente, ilang oras matapos basagin ng media ang kwento. Gayunpaman, hindi malinaw kung ang insidente ay pareho kung saan nabangga ng mga Chinese ang isang resupply boat na patungo sana sa BRP Sierra Madre. Patungo di umano ang mga sundalo ng Philippine Navy Special Operation Group, sakay ng rubber boats, para sa resupply mission, para sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre, nang bigla silang habulin at harangin sila ng mga Chinese Coast Guard, at hindi pa sila nakontento, ay binangga pa di umano nila ang isang rubber boat ng Philippine Navy, para hindi makaabante ang isang rubber boat, ay binutas pa nila ito. Naging mas matindi pa ang sumunod na pangyayari, dahil naging agresibo na ang mga Chinese Coast Guard, na hindi popormahin ang mga Pilipinong sundalo, dahil kinubkob na nila ang isang rubber boat ng Philippine Navy, at sa pilitan na silang sumampa sa rubber boat at sinubukang kumpiskahin ang bitbit na mga armas ng mga sundalo. Dahil sa ginawang iyon ng mga Chinese Coast Guard, ay hindi na pumayag pa ang mga sundalo, at lumaban na ang mga Navy Special Operation Group, at nakipag-agawan na sila ng baril. Isang tauhan ng Philippine Navy ang nagtamo ng matinding pinsala na naputulan ng daliri. Bukod pa doon, ilang mga sundalo pa ng Philippine Navy ang nasugatan matapos ang ginawang iyon ng mga Chinese Coast Guard. Ayon di umano sa isang mapagkakatiwalaang source sa Palawan, may naka-standby naman daw na barko di umano ang Philippine Navy na handang tumulong sa mga sundalo, pero pati di umano sila ay hinaras sila ng mga Chinese Coast Guard, para hindi makapagpadala ng reinforcement. Dahil sa pangyayari na iyon, ay walang nailusot na supply ang mga Philippine Navy ng kahit ano sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Kaagad namang nailikas ang mga sugatang sundalo at ginagamot na sa hospital. Ito ang unang pagkakataon, na ang mga sundalo ng Pilipinas ay nasangkot sa isang sagupaan sa mga puwersang Chino, na nakapalibot sa pinagtatalo ng Ayungin Shoal. Kakaiba di umano ang resupply mission, na ginawa ng Pilipinas sa araw na iyon, dahil mga sundalo ang pinadala, at hindi civilian vessel at walang kasamang barko mula sa Coast Guard, kaya naging military operations umano ang nangyari. Ayon sa ulat ng China Daily, nangyari ang insidente noong ika-17 ng Hunyo, 2024. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Coast Guard, nagsasaad na nagpapatupad lang sila umano ng mga regulasyon sa ilalim ng batas. Ang mga aksyong nilang iyon ay pagbibigay di umano ng mga babala, pagsakay at pagsisiyasat sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at puwersahang pagtataboy sa kanila. Ang mga aksyon ng Chinese Coast Guard para sa kanila ay makatuwiran di umano na naaayon sa batas at pamantayan. At muli, mahigpit nilang binabalaan ang panig ng Pilipinas, na anumang anyo ng paglabag, o provocation, ay walang saysay. Itinampok din ng anunsyo ang isang bagong ipinatupad na regulasyon ng China. Ang regulasyong ito ay nagbibigay daan para sa pagpigil sa mga dayuhang sasakyang pandagat, na iligal na pumapasok sa teritoryo o panloob na tubig ng China, sa kondisyon na mayroong autorisasyon mula sa China o sa mataas na opisyal ng kanilang Coast Guard. Ayon naman sa isang maritime expert na kung nasaktan ang Navy at Philippine Coast Guard dahil sa agresibong pag-uugali ng China, magkakaroon ng kapangyarihan ang Pilipinas na tumawag sa anumang malapit na assets nito,
para sa tulong, bilang bahagi ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Manila at Washington. Higit pa rito, sinabi ni Professor Batong Bakal, sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, na ang anumang paggamit ng isang armas, na maaaring makapaminsala o magdulot ng pinsala ay itinuturing na isang pag-atake, na mag-trigger sa mga obligasyon sa kasunduan sa pagtatanggol sa isa't isa. Ang Second Thomas Shoal, na kilala sa Maynila bilang Ayungin Shoal, ay nasa humigit kumulang 200 kilometro o 120 milya mula sa kanlurang isla ng Palawan ng Pilipinas, at higit sa 1,000 kilometro mula sa pinakamalapit na mainland ng China, ang isla ng Hainan. Matatandaan na inaangkin ng China ang halos kabuuan ng South China Sea. Ano ang masasabi mo sa agresibong aksyon na iyon ng Chinese Coast Guard sa mga sundalong Pilipino? Mag-comment ka lang at ating babasahin, at muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.